May tanong po ako sa inyo. Sino po ang naniniwala dito sa swerte? Na sinasabing maswerte ang taong yan. Di ba? Sino yung mga naniniwala sa swerte? Dati. Amen. Sino ang naniniwala sa salitang ang malas naman yan? Malas. Di ba? Amen. At sino naman naniniwala sa sabi-sabi? Na sasabihin, yung mga ginawa mong yan, at yung ginawa ng magulang mo, ginawa ng kung sino man sa pamilya mo, pagbabayaran mo. Amen. Amen po ba? Praise God. Ngayon po, makita po natin marami pong believers na until now, they are stuck with the old covenant. Ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is the old covenant and the new covenant. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man ang magdagdag sa aking salita, dadagdagan ko ang kanyang paghihirap. Ang sino man ang magbawas sa aking salita, sabi niya, ay babawasin ko naman o aawasin ko naman ang kanyang pangalan o parte sa aklat ng buhay. Amen. Now, makita po natin, we are now at the new age. The end time. Tapos na po yun. Now, makikita po natin na ano ba itong new covenant? Bakit ang Panginoon ay bumaba pa dito sa lupa? Amen po ba? Amen. At makita po natin, marami pong mga tao, hinahabol nila ang Diyos. They are making their own way. Nahabulin ang Panginoon. Eh, hindi po nila mahahabol kasi ang Panginoon pababa na uli. Amen. Amen po ba? Amen. Bumaba na siya dito sa lupa, nagkatawang tao, nanirahan sa piling natin. Yung iba po ay gumagawa pa lang ng way to reach God. Pero sa totoo lang, ang Panginoon po ang gumawa ng first step to reach us. Siya nang unang gumawa para tayo'y abutin. Kaya yung iba, papakyat pa lang para abutin ng Diyos, di nila alam, pababa na, pabalik na uli ang Panginoon para kunin ang Kanya. Amen. Now, I want you to open your Bible, the book of Galatians. Galatians o Galatia sa ating wikang Pilipino. Sa English ay Galatians. Ito po ay isinulat ni Pablo. At ito po in-address niya sa church ng Galatia. Naroon na po ba kayo? Galatians. Nasa bagong tipan po yun. Pakitignan niyo mga katabi kung nandun na sa Galatians pag wala pang tulungan. Chapter 3. Galatians chapter 3. May mga pangguhit po ba kayo? Amen. Hallelujah. The title of the message this morning is Redeemed from the Curse. Redeemed from the curse. Galatians 3:13. Are you there? Amen. Christ, makibasa kayo sa akin, sabay-sabay tayo. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Amen? For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Amen. Ang Diyos po magbigay pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. Kung titignan po natin dito, tayo po ay binili. Tayo po ay tinubos. Tayo po ay hinango. Saan? Sa mga sumpa. Amen. May mga tao po hanggang ngayon naniniwala, bakit naghihirap ang iyong buhay at kahit anong trabaho ang gawin natin, paghihirap, at kahit anong gawin natin, nandiyan pa rin yung mga problema sa suliran sa buhay. At iniisip mo, siguro mayroong sumpa sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Sa totoo lang po, biblical perspective, kung babalikan natin yung lumang tipan, ang kasalanan po ng ating mga magulang na hindi natin alam, lolo sa tuhod na hindi natin kakilala. Amen. Third to fourth generations, according to Scripture, ay ito po yung pagbabayaran natin. This is according to the old covenant. Amen po ba? Amen. Ngayon, since we are now at the new covenant, yung hindi nakakaalam at hindi tumanggap sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Kaya sabi dito, Christ
has redeemed us from the curse of the law. Ngayon, kapag po tayo nabayaran na niya, ang gagawin natin is, we also acknowledge yung ginawa niya. Kailangan aware ka. Kasi ang isang bagay na hindi ka aware, yung kung ano man yung luma, nagaganap pa rin sa'yo. Kaya may mga tao po, ang mga buhay nila ngayon ay sumpa pa rin. Because they are not aware that Christ has redeemed them from the curses of the law. Hindi sila aware yon. Para pong sa isang establishmento na mayroon kang utang, na mayroon na palang nagbayad, hindi mo alam na nabayaran yung utang mo, ang alam mo, may utang ka pa rin. Hello? Pero mayroon na palang nagbayad dun sa mga atraso mo, na hindi mo alam, kaya ikaw ay, ang alam mo ay may atraso ka pa rin doon. Ganun po yung package ng salvation ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, Christ has redeemed us from the curse of the law. Ngayon, makita po natin ito po yung pagkakaiba. Yung salitang redeem, ang ibig sabihin, binili. We are bought. Fully paid. Sabi mo nga sa katabi mo, I am fully paid. I am fully paid. Jesus Jesus paid all my debts. paid Sabi mo all sa my katabi mo, si Jesus, Si Jesus ang nagbayad ang nagbayad sa lahat sa lahat ng sumpa ng sumpa sa aking buhay. Sa aking Sabi mo buhay. sa katabi mo, bayad na ako. Bayad na ako. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Tingnan ninyo. May mga kakilala ba? Ako, may kakilala ako. At marami akong, 4 silang magkakapatid na babae. Puro babae. Puro hiwalay sa asawa. Sabi nila may sumpa. Amen po ba? Amen. May mga pinagbabayaran. Ngayon naman, kapag ang anak mo, puro babae, sasabihin, pambayad yan. Amen. Yung po kasi ano ng mga Pilipino eh. Amen po ba? Amen. Amen. Pag puro lalaki naman, pambayad din yan. Puro basang lero yan. Di ba? Ganun naman ang ano nila. Now, makikita po natin, they don't know the gospel. At yung iba, kahit anong negosyo, pasukan, bagsak, at sasabihin, sumpa yata ako. Minsan, di ba, nasasabi natin, isa kaya ako sumpa? At tanong na ba kayo sa sarili ninyo? Isa kaya ako sumpa? Bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Ganun ang mga tanong natin. Hindi kasi natin alam. The new covenant that God offered to mankind is far beyond better than the old covenant. Ang New Testament po ay higit na mas maganda yung pagkikipagtipan ng Panginoong Jesucristo sa atin kaysa sa doon sa lumang tipan. Amen po ba? Kaya we are more blessed than them. We are more blessed than Abraham. As a matter of fact, we are more blessed than David. We are more blessed than all the men of God in the old covenant. Because the new covenant, si Kristo na po ang ating katwiran. Sila po nung araw, gagawa sila ng kanilang katwiran. At hanggang ngayon po, maraming mga tao nakabaon sa old law. Tingnan natin. Most Christians are still stuck with the old covenant. Bakit? They are working out their salvation. Tingnan po ninyo sa old covenant. The old covenant is triggered with obedience or work. Ulitin ko po, wala po nag-amen sa inyo. Yung old covenant po, ito po ay nagkakaroon ng manifestasyon sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa. Amen. Kaya nga po, yung 10 Commandments, dapat yung 10 Commandments, at saka sa Old Covenant, lahat ng law ni Lord, thou shall not, thou shall not, thou shall not, puro thou shall not, yung batas ng Panginoon. Bakit puro thou shall not? Kasi po, during their time, kailangan gawin mo. Hello? Amen. Yung 10 utos, kailangan gawin mo yon. Kailangan tuparin mo. Hindi mo pwedeng baluktutin ng isa. Kapag yung siyam ang sinunod mo, bumaluktot yung isa, lahat yun na-violate mo. Amen. Ganun po kahirap sa Old Covenant. At nakita po natin, according to Scriptures, wala pong nakapasa. Amen. Wala pong nakapasa sa Old Covenant. Until now, people are still doing it. Amen. Pagpunta ka sa mga simbahan, magkumpisal ka, ano sasabihin sa'yo? Gawin mo yung 10 utos. Hello? Amen. Nakarinig na ba kayo ng gano'n? Sundin mo yung 10 utos. Eh yung nagsasabing sundin mo, siya mismo hindi niya nasunod. Hello? Even Moses. Si Moses po ang ginamit ng Panginoon para
ang 10 utos ay may bahagi niya. Kahit po si Moses, hindi niya nasunod yung 10 utos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Kaya nga po, the Old Covenant is full of thou shall not. Amen. Puno-puno po ng thou shall not. Ito po, tignan po natin sa Deuteronomy 28 para makita natin yung Old Covenant. Praise God. Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. Are you there? Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully. So kailangan sundin mo. To observe carefully all. Hindi lamang isa o dalawa. Observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of all the earth. Deuteronomy 28 verse 1. Ang sabi kong susundin mo at gagawin mo lahat ng pinag-uutos sa ng Panginoon, itataas ka ng Diyos. Eh walang nakasunod, meron pong may tataas ng Panginoon? No, amen. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, siya na ang bumaba. Do you understand? Amen. Kasi walang makasunod. Sabi ng Panginoon, pag nasunod mo lahat ng aking pinag-uutos, ang iyong nasyon, ang iyong bayan, ang iyong bansa, ang iyong nasasakupan, ang iyong tirahan, ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, aking itataas, sabi ng Panginoon. During the Old Covenant, pero walang nakasunod. Amen po ba? Tapos sabi niya dito sa verse 2, and all these blessings shall come upon you. Kaya naman pala walang blessings sa tao. Ito po yung condition of the Old Covenant. And all blessings will come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Eh wala naka-obey. So walang mag-overtake na blessings. Amen. Eh hanggang ngayon, yung iba na namumuhay dito, they're working out their salvation. Pupunta ako sa simbahan, magsisimba ako. Amen po ba? Ang tao po ganon, lalong-lalo na yung mga self-righteous. Pagkatapos, they will compare themselves to others. Mas magaling ako dyan. Kasi ako, hindi ako kagaya niyan. Di ba? We are comparing ourselves to others. At makikita po natin, doon dito po sa Old Covenant, people, they are more particular in works. Sa gawa nila. Amen po ba? Ito po, mayroon ako ililayout sa inyo. Masyadong particular ang tao sa Old Testament sa kanyang mga ginagawa. Amen. They always check themselves. Kaya nga po doon, kapag may kaya ka sa buhay and you check yourselves na may kayo nagkakasala, pupunta ka doon sa high priest at sasabihin mo, mag-o-offer ako ng lamb, mag-o-offer ako ng colt, mag-o-offer ako ng baka, depende sa uri ng kasalanan na gawa mo para malinis ang iyong kasalanan. Hello? Amen. Now, sa New Covenant, since the Old Covenant is triggered by obedience and doing the work of what God has told us to do, dito po sa New Covenant, tingnan ninyo ang pagkakaiba. You go to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians 2, verses 8 and 9. Dito po sa Old Covenant, binasa natin si Deuteronomy, by obeying all the voice of the Lord carefully. Amen po ba? Ngayon dito sa New Covenant, if you go to the book of Ephesians chapter 2, amen, verse 8 and 9, verses 8 and 9, I'm sorry, nakalagay dito, for by grace you have been saved, past tense pa po yung ginamit, Amen. for by grace you have been saved through faith. Amen po ba? Amen. And not of yourselves. It is the gift of God. Amen. Not of works. Ang liwanag po yung verse 9. Not of works, lest anyone should boast. Amen. So, makita po ninyo yung pagkakaiba. Sa Old Covenant, you need to work for your salvation. You need to work for your righteousness. In the New Covenant, you don't need to work for your salvation because we are saved by grace. Amen. Sa habag at awa ng Panginoon. All you need to do is to acknowledge. Kaya nga, by faith, dapat maniwala ka sa mga ginawa ni Jesus. Kaya nga tuwing nagsasanta sena tayo, sinasabi natin, Panginoon,
naniniwala ako, nananampalataya ako sa mga ginawa mo, Panginoon, para sa akin. Yun po ang ibig sabihin. So makikita po natin, there is the difference between the Old Covenant and the New Covenant. The Old Covenant, you need to work for your salvation. Amen. In the New Covenant, you need to work for your salvation. But by grace, through faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Now, makita po natin sa reference natin in Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curses of the law. Na-redeem na pala tayo sa mga sumpa. So we don't need natatanggapin lahat ng chunks ng demonyo na sasabihin niya, mas maganda kung mahirap ka because hindi mo alam, na-redeem ka na pala. Amen. Sasabihin din ng demonyo, mas maganda kung masasakitin ka para i-humble mo yung sarili mo sa Panginoon. Ang tawag dyan ay sakripisyo. Sasabihin pa nila, sacrifice yan para may humble mo sarili mo. It's a big baloney. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na masaktan tayo. Ayaw ng Panginoon na maghirap tayo. Ayaw ng Panginoon na dumanas tayo ng kahit ano ng mga bagay. Nararanasan natin yan. Kasi po, hindi natin alam ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Kapag sinabi mong sumpa ka, di sumpa ka pa rin. Ibig sabihin, pag sinabi mo may sumpa pa sa buhay ko, ibig sabihin, hindi mo ina-acknowledge yung ginawa ng Panginoon. At ito po kapag hindi mo ina-acknowledge ang binigay ng isang nagmamahal sa iyo, ito po yung masakit sa isang tao. Bigyan kita ng regalo, hindi mo man lang binuksan, isinantabi mo. Hello? Amen. What's the use of that gift? Isinantabi mo. Amen. Sino po yung mga nakakatanggap na regalo? At yung regalong binibigay sa inyo, itinatabi nyo lang. Hindi nyo ginagamit. Ay, antayin nyo pa mabulok yun. Sasabihin mo, sentimental value. You're right. Gamitin mo. Ilan mo gagamitin? Kung patay ka na? Amen? Pag may nirigalo po sa inyo, pabanguman yan, o kung ano man, gamitin ninyo. Kasi binigay nga sa inyo yan eh. Amen? O, nagtitinginan kayo. Siguro, nagtatabi kayo sa inyo. Amen. A free gift from God. The good works under the new covenant. Sasabihin natin, pastor, so ibig mo sabihin, we are saved by grace, hindi by works. So, hindi na ako gagawa ng mabuti. Amen. Sasabihin ng mga Kristiyano, sa baliwala na pala ang paggawa ng mabuti. Titingnan natin. Amen po ba? Kasi sa Old Covenant, kailangan gumawa ka ng mabuti. Nakakalugod sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. Dito sa New Covenant, we are saved by grace. Not by good works. Di ba, Pastor? Oo. Hindi na pala gagawa ng mabuti. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible. Amen po ba? You go to John chapter 15. I'm gonna educate you. Hallelujah. Glory to God. John 15. Amen. Naroon na po ba kayo? John 15 verse 1 to 4. Sabi dito, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Sa Tagalog, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Amen. Hello? Amen. Ang aking ama ang tagapangalaga, sabi ni Jesus, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Oops! Ang sanga raw na hindi namumunga, pinuputol ng ama. Amen. Kung si Jesus ang vine, siya ang puno, at tayo ang sanga, ano ang ibubunga ng sanga? Ang ibubunga ng sanga ay kung ano yung puno. Amen. Makinig kayo sa akin, kung ang ibubunga ng sanga ay kung ano yung puno. Kung ano yung puno, siyang bunga. Amen? Amen. So, sasabihin natin, under grace tayo, hindi na pala tayo gagawa ng mabuti. Wrong! Amen. Ang mabuti po ay automatic na lalabas sa atin kung nakakonekta tayo sa Panginoon. Amen. Because we are the branches and He is the vine. Amen. We will bear fruit. No matter what will happen, mamumunga tayo ng mabuti kasi mabuti yung puno kung saan tayo nakakonekta. Amen. Kaya hindi ka magmamalaki sa Diyos. Nasasabi mo, Panginoon, nakagawa ko ng mabuti sa kapwa ko. Nakagawa ka ng mabuti kasi resulta nun ng pagkakadikit mo doon o pagkakadugtog mo doon sa puno. Amen. Ang sabi dito, ang bawat punong hindi namumunga, pinuputol ng Ama. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang gumibo. Tingnan mo lang.
Pero sa tingin mo, sasabihin mo, putol ka ba o dugtong ka? Amen. Amen. Ang Kristiyano daw na hindi namumunga, ito'y putol na. Kaya nga po marami mga Kristiyano, even though they are 15 years, 20 years, 30 years sa church, walang pagbabago. Because they think they are still connected with God. I don't think so. You will know them by their fruit. Makikilala mo ang sanga sa pamamagitan ng kanyang bunga. Hello? Eh, ang puno natin ay mabuti. So, mamumunga ka ng mabuti. Ang puno natin ay nagpapagaling. So, mamumunga ka ng kagalingan. Ang puno natin ay mayaman. So, mamumunga ka ng mga pagpapala. Ang puno natin ay prinsipe ng kapayapaan. So, mamumunga ka ng kapayapaan. Ang puno natin, ito po ay source ng lahat ng mabubuting bagay. So, mamumunga ka ng mabubuting bagay. Kaya nga sa mga Kristiyano, kapag sinasabing, ikaw ay pinagpapala, ikaw ay malusog, ikaw ay magandang yung buhay, ang remark ng Kristiyano is, glory to God, I am connected with Jesus. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, you were redeemed. Amen? Let's continue to read. John chapter 15. You are already cleansed because of the word which I have spoken to you. Pati po yung kalinisan natin, yung ating kabanalan, nalinis na daw tayo sa pamamagitan ng salitang lumabas sa ating Panginoon. Hindi dahil sa mga ginawa natin. Abide in me, sabi ni Jesus Christ, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Alalahanin mo natin ito. Kung walang Panginoon, kahit anong gawin natin, bunga, hindi tayo mamumunga. Nakita niyo yung mga taong gumagawa ng mabuti. May mga taong gumagawa ng mabuti, di ba? Pero walang mga takot sa Diyos. Pero nakakagawa sila ng mabuti. Nakakagawa mo sila ng mabuti kasi may purpose lamang sila. Hello? Meron siyang purpose lang. Kagaya ng mga politiko, ay, mababait kayo, mag-i-election na eh. Lumapit ka sa mga politiko ngayon, ako, hindi makapasok. Talagang nakangiti pa sa iyan. Amen ba? Lumapit ka ngayon sa kanila, tutulungan ka talaga nila. Malapit ang election eh, 2013. Di ba? O sige, tutulungan kita. Walang problema. Sige, tutulungan ka. Huwag mo akong kalilimutan nasa election ha. May kadugtong yun. Huwag mo akong kalilimutan ni Boto ha. Huwag mo kalilimutan, may kadugtong yan. Gumawa siya na mabuti sa'yo, pero he is expecting for return.